as per Sir Ramiro, go daw po yung unit niya. So kuhanan natin ng parts. So hanapan natin ng parts. So ito yung disconnector. So may dalawa pa ako. Tapos puro pang Glock to eh. Glock, high kappa, Glock. So ito may hammer pa tayo dito. Okay. So may iba na yung hammer nya. So hammer pa rin naman ng high kappa. So same lang naman sila ng ano. So papalitan natin ng hammer at disconnector. Okay. So ito yung ipapalit natin sa unit ni Sir. May dalawa pa akong disconnector sa hammer. So ito na yung ipapalit natin sa kanya. So buuin na natin mga kabengbeng. So ganun talaga mga kabengbeng, no, bago tayo magpatuloy sa ating paggawa, tatanungin muna natin si customer kung igogo ba niya or hindi. Pero ganyan po talaga, hindi po talaga yan matigas na bagay. So pinatigas na aluminum lang naman din po ito. So magiging ganito na po yung hammer niya na ipapalit natin. So ito po yung original niya, bilog. So ito na po yung magiging kapalit niya. Itong pang high kappa. So high kappa naman din yung unit niya, pero 3.8. Tapos ito yung disconnector na ipapalit natin. So ito yung kanya. Yan, pudpud. Tapos ito yung bago. Okay. Yan. So simulan na natin. Buuin na po natin yung unit ni Sir. So tanggalin na natin sa connecting rod yung kanyang hammer. So tanggalin ko lang mga kabengbeng. So ayan mga kabengbeng, natanggal na natin yung connecting rod na ikabit na po natin dito. So ibabalik na po natin sila. So ito po yung ating bagong disconnector. So nagpalaki muna tayo ng butas nito kasi yung original nya ay malaki rin yung butas. So yung guide dito ay hindi kakasya, kaya naglagay tayo ng pinabricate muna natin, nilakihan natin yung butas para magkasya dito sa guide. Okay, kasi hindi siya makapasok. So dinagdagan natin yung butas nya na natin dito. Tapos yung hammer. Yun. So fitted na siya mga kabengbeng. Yan, masabit na siya, oh. Hindi pa man tayo ready, nakasabit na yung hammer. So babalik na natin sila lahat. So bale yan na mga kabengbeng, no, naikabit na natin. Yan, pumapalo na yung kanyang hammer. So kabit natin tong kanyang slide. So saktong sakto lang naman po siya.
Okay. Safe. Okay. So, tingnan natin kung puputok yung unit ni sir. Mukhang nagmi-misalign yung kanyang fork spring. So, tingnan natin. So, yan nga mga kabengbeng, nagmi-misalign siya. Angat natin ito ng konti. Tumatalon siya ng konti, nami-misalign. So maluwag yung ano niya dito, kaya nagmi-misalign to. So, ibuka natin ng konti ito. Matalon ang kanya. Naputol pala yung nandito eh, kaya nahuhulog to. Naputol yung pinaka guide niya dito sa ilalim. So paano gagawin natin dito kaya? Kaya ito nalalaglag. So hindi napipigil nitong so maglalagay pa tayo ng ano dito, pangkalang. So lagyan natin ng pangkalang kasi hindi siya napipigil dito. So gawan muna natin ng paraan mga kabengbeng. Bali po nawala itong lower na to dun sa grip ni sir. Yan. So nawala po siya. So wala na pong haharang sa dito. Dapat ganyan po yan. Ganyan po siya. Ayan. Kapasok siya dun sa guhit para hindi siya mahulog. So yung kay sir kasi nawala, kaya ang nangyayari sa ano niya, nahuhulog to. Ayan. Kasi wala na yung sumasalo sa ilalim. Ayan. So ang ginawa natin, naglagay tayo ng spacer dito. Dito na natin siya nilagay para maitutulak niya ito, hindi na malalaglag. So kakabit na natin mga kabengbeng. So mga kabengbeng, nag-adjust tayo dito sa may fork spring. Okay, yan. So pag titingnan nyo yung ano, kung tumutulak ba siya, yun. So ang trabaho po kasi niyan, ganyan yan. Tutulak niya pataas ito. Ito, no? Kapag yan, hindi niya naitulak ng pataas, hindi niya makakawit yung disconnector. So in-adjust natin siya patulak pababa. Okay? So pag naitaas na niya, so pag kinalabit natin yung trigger, maitutulak na niya yung disconnector. So pakakawalan niya ngayon yung hammer. Yan. Okay? So ganyan po mag-analyze ng problema ng unit. Pag hindi po niya kasi naibaba ay naitaas ito,
Yun nandito, ayan, tingnan nyo, iyaan natin. So, tumataas po yan. Pag hindi po yan naitaas, okay, nakababa. So, hindi po siya makakalabit. So, kailangan nakataas po yan para ma-pull ang trigger at mabitawan po ng disconnector itong hammer. Ayun. So, ganyan nyo po siya sisilipin bago nyo ikabit ulit yung ano. Kasi ganyan po talaga, trial and error. Lahat po titingnan po natin kung ano yung galaw ng bawat pyesa, no? So, buuin na po natin ulit siya. So, hindi lang po tayo basta magbubuo-buo lang, no? Kailangan lahat po ng galaw ng pyesa aalamin po natin para yung gawa po natin ay laging tama. Sabit na po uli natin tong ano, pin, tapos itong, so yung pagkakabit po niyan, no, laging nasa ibabaw po yan lahat. Okay? So dahil nawala na po yung harang dito sa ilalim, nilagay na po natin sa dito. Yan. So naglagay tayo ng pangkalang para hindi malaglag tong fork spring. Okay? So ibabalik na po natin uli ito. Tapos lagay natin tong hammer spring. Yan. Lock na po natin siya para hindi makawala. Tapos itong thumb shape. Lalagay na po natin siya dyan. Tapos itong pin ay nakaharang dito, so tutulak niyo po yan. Yun. So ibababa niyo po yan. So yan, okay na po siya mga kabeng-beng. So ibabalik na po natin siya sa yan, pumuputok na siya kung makalabit na. Lagay na po natin siya dito sa slide. So te-testing natin ulit. So testing natin kung pumuputok na yung unit ni sir. So 5.1 po yung magazine na inilagay ko. Okay. So ayan po yung unit ni sir, pumuputok na. Okay. So, yan po ang ating gawa. So, pinalitan natin to. Tapos, yung dito sa may fork spring. So, nawala yung guide doon. Tapos, yung adjustment ng fork spring. So, yun po lahat yung ginawa natin sa kanya. So, okay na po yung unit mo, sir. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat.